sapagkat kung paano sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan. Gayon din sa pamamagitan ng pagtarima ng isa, ang marami ay mga magiging matuwid. Ngayon, para nagiging nauuwi sa ang isang tao, a man to become a disobedient man, and the other one to become an obedient man. So, syempre, yan po yung sisimula sa pakikinig. Diba? So, ngayon, pag napakinggan, so, dun sa sinabi kanina ni Pastor Raffol, kanina umaga, dun sa mga laws, sa mga utusan na sinabi sa atin ng Panginoon, kung ikaw ay nakapakinig, napakinggan mo, ngayon, ikaw ba ay susuway o susunod? So, doon papasok yung pagiging disobedient and pagiging obedient. But sabi po doon sa verse na binasa natin, isa lang ang hindi sumunod, marami ang magiging makasalanan. Ngunit, isa lang din ang sa pamamagitan ng pagsunod ng isa, marami magiging matuwid. Okay? So, ibig sabihin, mahalaga po ang bawat isa sa atin. Okay? So, dito sa Freedom Bible Baptist Church, as a family, ay importante pong role ang bawat isa po sa atin. So, ngayon, as being an important part po ng FBBC family, ikaw ba is under ng disobedient man or obedient man? So, saan ka doon nagpo-fall? Doon sa hearer na sumusunod o sa hearer na sumusuway? What kind of doer are you? Okay? So, yun po yung ating pinaka-title. So, ngayon, bali, magkukwento lang naman po ako sa inyo ng mga kaganapan dito po sa Bible. Na medyo related po dun sa nangyari sa akin din sa Mindoro. Nakita niyo po, wala po akong buntot. So, wala akong buntot ng mga taga Mindoro. Wala po. So, pag-aaralan po natin yung mga example. Kasi meron mga character sa Bible na bago sumunod, sumuway muna. Diba? And what happened? Bago sila sumunod, sumuway muna sila. And then may character din dito, kwento natin, or yung nakakwento sa Bible na kung saan, sumunod lang siya. And ano din yung nangyari. So, yun lang po yung ating pag-aaralan. So, doon muna tayo sa disobedient man. So, ang disobedient man po na ating tatalakayin or kwento, is walang iba, kundi si Jonah. Okay? Si Jonah. Sa aklat po ng Jonah, sa chapter 1, sabi po dyan, "Now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come upon before me." Doon po sa verse 1 and 2, si Jonah, kinausap ng Panginoon. At sinabi, bumangon ka, pumunta ka doon sa Nineveh. Okay? Pumunta ka doon sa Nineveh. Now, sa mga verses na yan, we can consider Jonah as a hearer. Diba? Kasi napakinggan niya yung sinabi ng Panginoon, yung utos ng Panginoon sa kanya. Siya ay pumunta doon sa Nineveh at nag-preach doon sa mga taga-Nineveh. But, sa verse 3, ito po yung pagsuway. "But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof, and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord." Bakit po, sa verse 3, makikita nyo, nandito na agad yung pagsuway ni Jonah. Andiyan yung utos, he is a hearer, naging hearer siya. Ito na naman yung ginawa niya as a doer. Ano yung ginawa niya? Alam niya yung utos. Nakalagay po, "But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord." Bakit may presence of the Lord? Kasi kahit saan ka naman magpunta, sa lumuntipan, andun ang Panginoon. Kita ka niya. So si Jonah, kahit alam niya, kita siya ng Panginoon, sumuway pa rin siya. Masaway si Jonah. Diba? So, sabi niya, "And went down to Joppa, and he found the ship going to Tarshish." Siya ay pumunta ng Joppa at nagbayad ng pamasahe, gumastos para makarating si Joppa.
So he paid fare thereof and went down into it and go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. So ginawa niya yun, yung pagsuway na yun, siya pala ha, kasi siya pala, siya ang sinabihan ng Panginoon, siya ang sumuway. So ngayon, sasakay siya ng bangka. Pag sakay niya ng bangka, hindi lang naman siya ang tao doon. Diba? Same thing happened to me. Back then, September 4. Yeah. September 4. May paparating na bagyo. Excited kayo. Then, kumbaga may habagat. Malakas po ang hatak ng habagat, medyo maalon. Pero, tulad ni Jonah, I believe, sinabi ng Panginoon na pumunta ako sa Mindoro. So, oo, ay hindi. Hindi pala. Hindi naman ako gumastos eh. Hindi ka nakalipas ng pamasahe. So, hindi ako gumastos. So, sumakay akong bangka. Then, habang nasa bangka po ako, iniisip ko, ay, ito. Baka sabihin niya, nag-joke ako eh. Joker lang ako, pero hindi ko kasi sinungaling. So, habang nasa bangka ako, iniisip ko kung ano po yung gagawin ko. Pero may nakasulat na akong gagawin eh. Ngayon, meron ako may mga nakita doon na, kumbaga, nahihirapan akong gawin doon sa Mindoro kasi first time ko palang mag-stay doon ng 1 month. Di ko alam, di ko hawak din yung oras ko kasi mag-stay ako doon, pinapos ng IE. Doon nga po sa Holy Wisdom Bible Baptist Church. So hindi ko alam. Kung masusunod ko, yung mga pinaplano ko. But, I prayed, habang, kasi po, pumunta po ako doon, 5:30, nag-text na ako yung pastor, na umalis na ako. Eh, during that time po, isang buwan ko lang ang nabiyahe papuntang Mindoro. So, yung first travel daw po is wala, yung which is 6 in the morning. So, hindi ko na yung naabutan. Dumating ako doon mga 6, sakto. Walang biyahe, 6. Kumbaga, nag-ipon po yung biyahe, 10. So, kaya nagantay po ako doon. So, habang nagantay po ako, iniisip ko yan. Walang naman po lahat sa atin, di ba? Minsan sinasagi natin sa isip natin. Paano kaya kung, diba? Kung ako, medyo mababa pa yung pananampalataya ko, isipin ko na, ay, walang biyahe, wala na, nag-iwan ako. Baka ayaw na ako puntahin ng Panginoon sa Mindoro, babalik na lang ako sa Laguna. Diba? Pwede ko po isipin yan eh. Pero ang isip ko, maghintay na lang ako 6, 7, 8, 9, 10, 4 hours. So wala akong ginawa doon, nakulang ako, nakipag-usap ako doon sa nagtitinda ng ulam, may ulam, may adobo, saka itlog. So, sabi ang pag-usap ko, sabi niya sa akin, wala daw biyahe, ganito. So sabi ko, nung nasa barko naman ako, wala din akong kausap, ako lang mag-isa. Nakakalungkot pa lang mag-isa. Oh God. Pakikilala kami sa'yo. Hindi, iniisip ko po, kung susundin ko ba yung nakalista dun sa mga gagawin ko o hindi. But, reading yung story ni Jonah, si Jonah sinabihan siya ng Panginoon. Diba? Hindi niya, sabi na sa kanya ng Panginoon, pumunta siya sa Nineveh at mag-preach. The same thing, inisip ko, ganoon din yung purpose ko kung bakit ako pumunta ng Mindoro. So kaya, ginawa ko, kinilare ko muna rin, hindi naman in-empty, kumbaga, nirefresh ko yung isip ko. Ano ba yung pinaka-main purpose kung bakit ako pumunta? Same thing kay Jonah, pinaka-main purpose na sinabi sa kanya ng Panginoon na pumunta sa Nineveh is to preach the gospel. So the same thing happened to me, so kaya pumunta po ako, natuloy ako. So tutuloy muna natin yung kwento natin. Balik po tayo kay Jonah. So ngayon si Jonah, tumakas. Si Jonah po tumakas. Ako hindi po tumakas ha. Sabihin tumakas. Okay, so verse 4, sabi po, but the Lord sent out great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. Nagpadala ang Panginoon ng malakas na hangin at malakas na alon. Bakit po kaya? Bakit kaya nagpadala ang Panginoon? Bakit po? Ayun po yung ginagamit ng Panginoon, paalala kay Jonah. Oo, alam ng Panginoon sumuwi si Jonah, pero gusto niya paalalahanan si Jonah. Warning na, Jonah, sabi ko sa iyo, sa Nineveh ka pumunta. Bakit ka punta ang Tarshish? Kaya pinalakas niya yung alon, pinalakas niya yung hangin. So, verse 5, sabi dyan, then the mariners, okay, were afraid and cried every man unto his God, and cast forth the waves
that were on the ship into the sea, to lighten it up then. But Jonah was gone down into the sides of the ship, and he lay and was fast asleep. Ito po yung sinabi ko sa Romans chapter 5 verse 19, na kung saan dahil sa pagsuway ng isa, ang iba ay nagiging makasalanan. Sa paanong paraan po naging makasalanan yung ibang mga tao? Yung mga mariners na kasama po ni Jonah is nanalangin po sa kanilang pong gods, mga Panginoon, mga idols. Okay? Doon po sila nananalangin. Sa Mindoro po, ang tawag po sa mga santo is ang mga Diyos na may mata, ngunit hindi nakakita. May bibig, ngunit hindi nakapagsalita. May tenga, ngunit hindi nakakarinig. May kamay, ngunit hindi gumagawa. May paa, ngunit hindi nakakalakad. Yun po ang tawag nila sa santo. Okay? So yun po yung tawag nila sa santo, dun sa Mindoro. Yun po yung kasalanan na unang nagawa. Yung naging dahilan kung bakit naging makasalanan yung iba dahil sa pagsuway ni Jonah. Nagigits niyo po yung sabi sa Romans 5:19, one man's disobedience, many are made sinners. Ito po yung pinipicture of God. Na kung saan, dahil sa pagsuway ni Jonah, naging makasalanan yung mga mariners. Nagdasal sila sa kanilang Diyos-Diyosan, which is mali. Isa pa sa ginawa ni Jonah na mali din, is yung sabi doon sa second part ng verse 5. Nagpapanik na yung iba, natataranta na, pinagin ko, tapo na ng gamit. But Jonah, ano ginawa ni Jonah? Natulog, at nakatulog pa ng mahimbing. Commonly, tayo po pag tayo nakagawa ng kasalanan, kahit sabihin natin na, oo, nagawa na natin, alam natin, kita tayo ng Panginoon, but may point na kung saan, pinagbabaliwalaan po natin yung nagawa natin kasalanan. Diba? Which is mali. Dapat po, is pag tayo nagawa ng kasalanan sa Panginoon, napakinggan natin yung salita ng Panginoon, sinabi niya sa atin kung ano yung dapat natin gawin, at alam natin nagkamali tayo, dapat po una natin gawin is humingi ng tawad. Confess yung kasalanan po natin sa Panginoon. Ay hindi po yung pagpapawalang bahala natin, itutulog natin, makakalimutan din naman natin yun eh. Diba? Pero hindi po eh. Once nagkasala ka sa Panginoon, hanggang hindi may hiningi ng tawad, alam at alam nila ang Panginoon. Kasi kita ng Panginoon po yung puso ng bawat isa sa atin. Okay? So, nagpadala ng malakas na hangin, malakas na alon. Noong isang travel ko po, balik tayo sa kwento mo. Kung sana kayo malilito, ha? So, ano din? Combination. Preaching, testimony. Testimony, preaching. So, punta ko po sa isang tribe communities po sa Ansigang. Pangalan ko Ansigang, pero hindi ko sila mahilig magsigang. Hindi ko nilang gawin na ibang kulang lang. So, sa Ansigang, Barangay Bananaw, Baluan, Occidental Mindoro. Simula po sa pier, it will take 2 to 3 hours po na biyahe through bangka. Yung bangka po is medyo, hindi naman kalaki yan, maliit lang. Siguro maximum is 10 to 15 person po yung pwede makasakay. So, doon ko po lang naranasan magtulak ng bangka. So, kasi, pastors lang, saka ako. So, magtulak. Hindi po ako angkla, ha? Ako po alam ko yan. Ano pa rin, nakikita ko rin sa isip nyo. Sasabihin nyo, ako yung angkla. So, muna ako na kayo. So, nagbuhat po ako ng bangka. Hindi po ako inurog sa dagat para maging angkla. So, nagbuhat po ako ng bangka. Mabigas pala yung bangka. So, ganun pala yun. Saka bago ka, pag ako tinutulak yung bangka, dalang pasigan, kailangan mag-iskaling manakbot o balot sa bangka. Kasi may iwan ka eh. Pag nandun sa dagat eh, na. So, ganun yung ginawa namin. Pagpunta po namin doon sa tribe community, pangalan po ng tribe community, ng mission nila is Harvester Bible Baptist Mission. Yun po yung pangalan ng mission ni Pastor Arnel Canuyan. Pinatulog po nila ako doon. So, yung ano po nila, tribe community students medyo halo na, Tagalog and Katutubo. So medyo maano na sila eh, makwento. So, hindi naman si Michael. So, habang nagbabiyahe po kami, doon ko po naranasan na habang nasa bangka, naulan, malakas. Nagdala ng abagat, may alon. So, mga
Nakailan ba kami doon? 16. 16, 17. Overload. Dati, naranasan din namin yon sa si Taams. Saka si Ate Job. Doon sa Patawang Puerto. Hindi. Pagpuntit si Taams, saka si Ate Job, overloaded. Grabe, ito si Kuya Marley, oh. Hindi, kasi dati, nung pumunta kami Puerto, medyo, nag-alangan si Taams, saka si Ate Job na sumakay. Dalawa nga na, maliit yung bangka, tapos overloaded na. So, medyo na-wave yung fade. Pero hindi naman, sumakay pa rin naman sila, diretso kami. So, ganun din, tapos, kasi yun, pagkakataon na yun, nakasakay na ako sa bangka. Maalon, maulan. Kasi nung pag-alis namin, maayos mainit. Pero, ganun pala yun, gada bundok, iba-iba ang klima sa Mindoro. Gada sa bundok na cross mo. So, ngayon, tinuruan din ako ng katutubo, paano ba nalaman kung uulan o hindi. Oo. Hindi, titingnan lang daw po yung galaw ng ulap sa yung parang lugar ng yung atmosphere. So, tinuruan po nila, mahirap explain Basta yun. So, habang nasa dagat po kami, katulad na naranasan ni Jonah, maalon, kasi naulan, malakas ang hangin, kaya nakikita ko yung mga katutubo, sila, wala lang, paano sila, solve lang sila. Ako, nakakapit na ako. Kasi po, ang Sir Max, marunong lang magpalutang, hindi marunong lumangoy. Pero nakakapit po ako, and ganun talaga pag siya may plano ang Panginoon sa'yo, may purpose kung ano yung gagawin mo, hindi ka niya pababayaan. So, habang travel kami, may mga part na kung saan maalon, may mga part na kung saan mabato, pero dahil plano yun ng Panginoon, masusunod yun. Same thing kay Jonah. Si Jonah, pasaway na, pero may plano pa rin sa kanyang Panginoon. At yung plano yun, masusunod pa rin. Okay? Kaso problema, sa pagsuway ni Jonah, nagkaroon po ng mga kasalanan. At kasama po doon yung mga mariners na kasama niya. As we continue po doon sa kwento ni Jonah, so the shipmaster came to him and said unto him, "What meanest thou, O sleeper? Arise, call upon thy God. If so be that God will think upon us that we perish not." And then said, "Everyone to his fellow, come and let us cast lots." Yung lots po is parang palabunutan. Or sa Tagalog, pagsapalanan. Okay? So, sabi po dyan, if so be, that we may know for whose cause this evil is upon us. So they cast lots, and the lot fell upon Jonah. Kung inyo pong babasahin yung verse 7, medyo dun sa text dun sa verse 7 ko, kung kayong sasabihan na yung evil na nangyayari, yung malakas na hangin, malakas na alon, is coming from evil. But the truth is, hindi naman talaga yung galing sa masama. Yung po dinala ng Diyos para panalahanan si Jonah. So ito yung another scene. Kumbaga yung testimony natin as Christians is, kumbaga, nagiging masama tayo sa harap ng iba. Especially unbelievers. Bakit? Kasi hindi po natin ina-apply, hindi natin sinusunod kung ano yung napakinggan natin. Hindi po natin ginagawa ng tama. So same thing happened kay Jonah. Na sinabihan, sabi nung shipmaster, magbunutan tayo para malaman natin kung sino may dahilan ng kasamaan na to. Kasamaan galing nga sa Panginoon. Yung malakas na hangin, saka yung Di ba nakakalungkot kung ikaw kung siyano mo na ng palataya, mapapakinggan mo na yung mga bagay na nangyayari sa ibang tao na hindi kilala ng Panginoon. Sasabihin masama sa mata nila. Diba? Pero ang unang talagang dahilan is yung pagsuway ni Jonah. Hindi naman magpapadala ng malakas na araw, malakas na hangin ng Panginoon kung hindi sumuway si Jonah. But because of that, because of disobedience of Jonah, nagpadala ng gano'n. Ang kasama, ang tingin ng mga hindi nakakilala sa Panginoon, galing yun, kasamaan yun, kasalanan yun. Diba? So, ayun yung another scene. At nagpalabunutan sila. Sabi po dyan, because this is evil is upon us, so they cast lots, and the lot fell upon Jonah. Tingin ko po, kahit ilang beses nilang gawin ng palabunutan sila, kay Jonah babagsak yun Bakit? Si Jonah naman po talaga yung dahilan Wala naman pong iba Kahit magpalabunutan sila. Diba? So
So, sakaling kunwari tayo, di ba, sumakay tayo sa bangka. Si Nicole may ginawang masama. Di ba? Tapos sabi natin, magbunutan tayo. May ginawang masama si Nicole sa Panginoon. So, pag bumunot si Nicole, sa unang bunot, si Nicole yun, ibig sabihin, si Nicole talaga may gawa. Nagtala naman ng Panginoon si Nicole. Diba? Tapon na natin sa dagat. Diba? Trial, ulit-ulit. Pag inulit-ulit po natin yun, lalapit kita ng Panginoon, si Nicole pa rin yun. Si Nicole pa rin makakabunot nun. Ay, ulit. Trial ulit. Kahit magpa-ilang trial ka, alam ng Panginoon, ginawa mo pagsuway. Katulad po na nangyari kay Jonah. Diba? Si Jonah, nagpalabunutan sila eh. O, ba't si Jonah nabunot? Kasi alam ng Panginoon, si Jonah naman talaga. At alam din ni Jonah na siya naman talaga. Diba? Ikaw, alam mo, ikaw na yung may kasalanan, dapat sinabi mo na. What? Ito po yun, sa kasunod na verses. Sabi rito, they said they unto him, tell us, we pray thee, for whose cause this evil is upon us. What is thine occupation, and whence comest thou? What is thy country, and of what people art thou? And he said unto them, I am a Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, which hath made the sea and the dry land. Then were the men exceedingly afraid, and said unto him, Why hast thou done this? Done this may es. For the men knew that he fled from the presence of the Lord, because he had told them. Ito na yung nangyari. Diba? Tinanong, anong pangalan mo? Jonah po. Anong trabaho mo? Ito po. Saan ko pupunta dapat? Sa Ninive po. Ako yung lingkod ng Panginoon. Natusan po ako ng Panginoon. Sinabihan ako ng Panginoon pumunta doon. Ikaw, kung ikaw yung kapitan, siyempre magagalit ka din. Diba? Magagalit ka din na alam mo pala, inutos sa'yo ng Panginoon, then nagsumuhay ka. Parang ito na yung part na kung saan, dahil sa'yo, sa dami kami. Sinisisi, di ba? Kung tayo yung mananampalataya, katulad ni Jonah, dahil sa pagsuway natin, dun sa salita ng Diyos na inutos sa atin, at tayo yung masisisi dahil dun sa mga nangyayari sa paligid nila, di ba napakasakit? Di ba napakahirap isipin na ikaw yung mananampalataya, ikaw yung sinisisi. Bakit? Kasi sumuway ka. Diba? So dapat po, tayo bilang mananampalataya is, kung ano yung napakinggan natin, kailangan po sumunod tayo. Especially, sa salita ng Panginoon, sa utos ng Panginoon. Then sabi po sa verse 11, Then said they unto him, What shall we do unto thee, that the sea may be calm unto us, for the sea wrought and was tempestuous. And he said unto them, Take me up, and cast me forth into the sea. So shall the sea be calm unto you, for I know that for my sake this great tempest is upon you. Okay? Nevertheless, the men rowed hard to bring into the land, but they could not, for the sea wrought and was tempestuous against them. Nung si Jonah na mismo nagsabi, ito na yung realization ni Jonah na naging disobedient siya sa Panginoon. Sabi niya, sige, buhatin niyo ako, tapon niyo ako sa dagat para kumalma yung dagat. Okay? Habang sinasabi po ni Jonah yun, nagro-row yung ibang mga mariners. Bakit? Kasi malakas pa rin yung alon. So, kung ikaw, si Jonah yun sa buhay, diba? Una, hindi ka maniniwala eh. Pero dahil sa testimony ni Jonah, siya yung lingkod ng Panginoon na sumuhay. So, ang ginawa ng mga mariners, wherefore they cried unto the Lord and said, We beseech thee, O Lord. Kung makikita niyo sa verse 40, yung Lord is all capital letter. Ibig sabihin, in this time, yung kanina nung nagkaroon ng malakas na alon at malakas na hangin, yung isang Diyos-Diyosan nila. But in this time, umiyak or nanalangin or nangusap itong mga mariners na to, doon na sa Diyos ni Jonah. Diba? Sa Panginoon na ni Jonah. And said, We beseech thee, O Lord, we beseech thee, let us not perish for this man's life. Nanalangin sila na ihahagis na nila si Jonah doon sa dagat. At ang nangyari, so they took up Jonah and cast him forth into the sea, and the sea ceased from her raging. Then the men feared the Lord exceedingly, and offered a sacrifice unto the Lord, and made vows. Now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah. Ano na po yung malaking isda na kung saan
Eh dito, alam naman po natin na yung story, di ba? Dinala na siya mismo sa Nineveh. At that time, yun, sumunod naman si Jonah. Kaso may mga time na medyo reklamador, di ba? Si Jonah. Pero alam na po natin yung story. But, ang gusto ko lang din po makita dun sa story, sa first part ni Jonah, ang story ni Jonah, is because of his being disobedient to God, is marami po yung naapektuhan. Marami po yung naging makasalanan. But, the same thing, sinabi naman ni Jonah kung ano talaga siya. And at the end, bago siya itapon, humingi or nanalangin or sabihin natin nakipag-usap yung mga kasama niya bago siya itapon. Diba? So, at least alam nila na mayroong isang Diyos. Diba? So, yun po yung sa kwento ni Jonah. But, sana po tayo bilang mga mananampalataya nawa po, hindi tayo maging katulad ni Jonah. Diba? Huwag na po natin antayin na ipatapon po tayo sa dagat. Okay? Sumunod na po tayo. Okay? So ngayon, doon tayo sa disobedient kay Jonah. Ngayon, punta naman tayo sa obedient. Saan naman natin makikita yung kwento ng obedient man? Yung kwento naman ng obedient man, is makikita po natin sa 1 Kings, chapter 17. So ito, kailangan nyo na rin ito. Si Elijah. Ayan. So about obedience, si Elijah po, isa sa mga Bible character na dapat po natin alam. So, bakit obedience? Ito, chapter 17, verse 1. And Elijah the Tishbite, who was one of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, As the Lord God of Israel liveth before whom I stand, there shall not be dew, nor rain these years, but according to my word. And the word of the Lord came unto him, saying, sa verse 2, makita po natin ang Panginoon, katulad kay Jonah, pinausap si Elijah. So, verse 3, ito po yung utos ng Panginoon kay Elijah. Get thee hence and turn thee eastward. Eastward po eastward. Sa kus kanina, westward na sabi doon. Ito po, eastward, and hide thyself by the brook Cherith that is before the Jordan. And it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the ravens to feed thee there. Ang utos po ng Panginoon, pumunta ka sa ilog Cherith, Elijah. Doon, minum ka sa ilog Cherith. At dadalang ka ng uwak ng tinapay, ng pagkain. Kung ngayon, gawin po natin yan, kunwari puso natin si IJ. Jay, punta ka doon sa ilog Pasig. Ilog ka ng tubig doon. Antayin mo, magpapadala ako ng uwak. Dadalang ka ng pagkain. Ngayon po, hindi na pwede mangyari yun. Ay kahit, ibang pagkain makukuha din ni IJ. Diba? So, mamamayat din si IJ, paantay. Mga janitor fish. Diba? Janitor fish. So, dito kay Elijah, utos po ng Panginoon sa kanya, punta ka doon, Elijah, sa ilog Cherith. Uutusan ko ang uwak para dala ng pagkain. So, ito po ang ginawa ni Elijah. Okay? Sabi po dyan, verse 4, And it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the ravens to feed thee there. So, verse 5 po, So he went and did according to the word of the Lord. Hanggang dyan mo muna tayo, so verse 5. So he went and did according to the word of the Lord. So, unlike Jonah, doon sa first part ng journey ni Jonah, si Jonah, napakinggan niya yung utos ng Panginoon, bumangon siya, si Jonah, but patakas sa Panginoon, sa utos ng Panginoon. But si Elijah, so he went and did according unto the word of the Lord. Wala nang kung ano-ano. Diba? Sumunod na lang siya. For he went and dwelt by the brook Cherith that is before Jordan. Pumunta po si Elijah. So, andun na si Elijah. Ano nangyari? Verse 6. And the ravens brought him bread and flesh in the morning, and bread and flesh in the evening, and he drank of the brook. Ano po yung mapipicture out natin once na tayo sumunod sa Panginoon? Si Elijah, utos ng Panginoon, malakas ang pananampalataya ni Elijah sa Panginoon. So, he followed. Sumunod siya. At ano po yung nangyari? Yung raven, yung uwak,
Di ba? Alam naman po natin ang uwak. Ang uwak po kumakain ng mga patay na hayop. Sa ibang bansa, nagnanakaw sila ng mga pinang na bagay. Di ba? Kumbaga, pwede natin i-characterize kung raven as a bad animal. Di ba? Sa mga hayop. Pero paano nagawa ng raven na magdala ng tinapay sa kanang laman? Bakit? Yung po pinipicture out nun is yung kapangyarihan ng Panginoon. Na kahit gaano kasama ang isang kadala, isang tao o isang hayop o kung ano man yan, pwedeng gamitin niya ng Panginoon. Diba? Once na sumunod ka. And isa pang pinipicture out nung tinapay sa kanong laman is yung provision ng Panginoon. Once na sumunod ka sa Panginoon, ang Panginoon na mismo yung mag-provide sa'yo. Okay? So ngayon, balik tayo sa kwento ko. Pumunta po ako sa Ansigang tribe. So doon, walang ilaw, walang electric fan, walang maayos na higaan. Ang higaan ko po doon is yung kawayan na ganito na. Ito na, dalawang bloke lang ng tiles. Walang unan. Ang unang po doon, semento. Hindi, seryoso. May picture po mamaya po present ko. Semento, yung katigas ng semento, yung nabasahan na, yung pinatuyo niya. Ayun yung pinaka ginagawa nilang unan. Pero dahil, pero may mga unan din naman, kalambot. Pero syempre sa kanila na yun. So ako, wala din ako ng unan. Ang binigay po sa akin ng Pastor Ayi is yung parang puwod. Yung taklob lahat. Ang tawag doon. Papasok ko na hindi yung zipper. Papasok ko yung katawan mo. Body Sleeping bag. Sleeping bag. Basta yun. Body bag. Po, yung binigay sa akin. So, yun ang ginamit ko pagtulog. Sleeping bag. Sleeping bag. So, gamit yung sleeping bag, pinasok po yung katawan ko doon. So, medyo malamok. So, ang tira na lang sa akin, mukha. So, ramdam ko yung mga lamok. Sa mukha lang talaga sila. So, ginawa ko, nagtalakbong naman ako. Pagtalakbong ko, ang init naman. Hindi ako kahinga. Init. So, ulit. Nilabas ko na lang yung paa ko. Saka yung mukha ko. Para at least may choices yung lamok. Diba? Bago makakita yung sa mukha ko, punta yung sa paa. Matagalan, di ba? In short po, ako, hindi tiga doon sa tribe communities. Nahirapan po ako matulog. Seriously, honestly, nahirapan po ako matulog. Siguro mga, doon po naman, pag sa tribe communities palibasa wala ng ilaw, mga 6:37, tulog na sila. May umahaliging na. Oo, tulog na sila. Maririnig mo na doon mga tunog na insekto, mga kaluskus ng mga tuko, mga tunog ng mga hayop. So, yun na yung maririnig mo. Kaya ako hindi ako makatulog, so kung ano ng posisyon na ginawa ko. Pero hindi ako dumapa, masisira yung kawayan eh. So, ano lang, basta, ganyan lang. Malamok. Yan lang. Siguro mga around 3, mga 3, edi nakatulog ako. Kaso, around 4, gisingan na nila. Nakatulog ako ng 3, gisingan na nila ng 4. Kasi pagdating ko ng 4, yung pang ano nila, pang salong nila, pang init ng tubig, pang ano nila, doon pa na nila ginagawa. Nagkaan sila ng kahoy, sisiba, ano, so ganun. So, nagising po ako ng 4. Hanggang ano na yun, hanggang kinabukasan na ulit yung gising ko noon. In short, hindi po ako masyado nakatulog. Or hindi talaga ako nakatulog. So, pero okay lang. Bakit? Kasi, yung provision ng Panginoon is nandun eh. Kahit hindi ako masyado nakatulog, nasulit ko naman. Bakit? Kasi dinala po ako ng pastor at ako ng tanungan. Pinapaligo po ako doon sa batis. Buto ba? Doon ako naligo. Naligo ang Ang mga katutubo po, naliligo sila, walang sabon. Kuskus lang ng kamay. Piniliguan ka? So, ako po, dahil pinagpala naman ako, so ako naliligo ako, malamig. So, may ano naman ako, may dala naman ako sabon. So, pag wala, minsan
minsan yung toothpaste na lang. Ano na rin mo, bulari naman yun eh. Hindi, wala mo. May sabon akong dala. So, mag-toothpaste yan. So, di ba, kumbaga, nag-provide ang Panginoon ng paliguan. Kasi po sa tribes, wala silang sila. Yun. Yung katulad ng ginawa po ni Miguel nung iisip na ganyan. Pwede yun dun eh. Pwede yun dun eh. Kung saan ka abutan, kung natatali ka, kung kung gusto mong dumumin, gusto mong umihin, doon ka lang, lalabas ka lang nung kubo. Doon na yun. Yun na yun. Nag-public. Okay? Kaya yun lang po yun doon. Ganon sa kanila. So, ako nag-iisip ako, pag kinakaginaw na lang, iniisip ko kung saan ako maliligo kinabukasan. So, nag-provide ang Panginoon ng paliguan, yung batis. So, ang lamig. Sarap. Okay? Huwag mo na lang titingnan kung anong mga hayop mo nandoon. Basta maligo ka na lang. Sulitin mo. Huwag mo nang itingin kung ano yung mga alabaw, baka na nandoon, na inom, na kayo. Ayaw mo na. Basta malamig mo yung tubig. Malinaw. So, at least nakapaligo po ako doon. And, papasalamat po sa Panginoon kasi nakita mo kung paano sa katulad nila, nagpo-provide ng pagkain ng Panginoon. Wala silang pera eh. Walang halagat po sa kanilang pera. Ang mahalaga sa kanila, meron silang tanim. Pag may tanim sila, mabubuhay na sila ng buong taon. So kahit hindi sa kanila yung pera, hindi big matter yung pera sa kanila. Okay na sa kanila, basta may balongoy dyan, may talbos ng kamote, Yan. may mais, Yan. buhay na sila. Saging. Okay? So, doon ko nga po nakilala si Bulang Lang. Na-meet ko si Bulang Lang. Kasi yung lutuan po nila, lagot percent yung Bulang Lang. So, yung lutuan nila, isa lang eh. Pakulo ng tubig, lutuan ng kanin, lutuan ng ulam. Isa na yun. So, ang ginawa nila muna, pakulo na sila ng tubig. So, kami muna. Bago nung naligo ako, ang ginawa pala nila, nagsalo na sila na Bulang Lang. Tapos ang ginawa po, is pinakuluan ng Bulang Lang, is inano muna nila, nilagay muna nila sa mangkok. Nilagay muna nila. Tapos saka nagsaing. Saing. Ito. Pagkaluto ng kanin, ulit. Nung kakain ako, binalik yung Bulang Lang. Ininit. Ininit, siyempre. Ano ba yun? Papakainin mo naman ako ng hindi mainit. So, binalik yung Bulang Lang. So, hindi mainit. Yun, pagbalik ko doon. Sulit. Busog na. Bulang Lang. Huwag niyo na kung tanongin yung itsura bago na kayo ng Bulang Lang. Basta kailangan ko po yung Bulang Lang. Diba? So, masarap po yung Bulang Lang na kalabasa sa Bulang Lang na talbos ng kamote. Sitaw. Masarap nga. Parang pagkain na ni Kuya Marley. So, ayun yung provision na ginawa sa akin ng Panginoon tungkol sa Mindoro. Same thing ang ginawa po kay Elijah. Nag-provide po ang Panginoon. So, pinipicturean lang ito. Kung sumunod ka sa Panginoon is merong provision na gagawin ng Panginoon sa iyo. So, ang nangyari, katulad na kay Elijah, every morning and every evening, umaga sa kagabi. So, yung kinagabihan naman po, pusit naman po yung inayaan sa akin. Wow, sarap to! Adobong pusit! Bawal sa akin yun. Nag-allergy po ako sa pusit, saka sa mga shell foods. Pero dahil yung tinakay ko, kain pa rin. Yun lang, namatay ako. Pero, sarap. Masarap po sila magluto eh. Wala silang masyadong condiments. Ano lang sila eh. Toyo talaga. Tapos, pusit. Yun yun. Hindi ko alam kung toyo yung iba o yung tinta ng pusit. Pero yun yun. Masarap. Okay, so, yun po, nag-provide ng Panginoon din sa akin, katulad ng ginawa ng Panginoon kay Elijah. Then, as we continue the story of Elijah, and it came to pass, after a while, that the brook dried up. Ito po, natuyo na yung ilog. Because there had been no rain in the land. And the word of the Lord came unto him, saying, may panibagong utos po ang Panginoon kay Elijah. Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. Ang utos naman ng Panginoon kay Elijah, punta ka naman sa Zarephath. May inutusan ako doon na isang balong babae. Okay? So, ayun naman ang utos ng Panginoon.
And si Elijah, katulad ng ginawa niya dun sa unang sinabi sa kanya ng Panginoon, verse 9, verse 10, so he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering sticks, and he called her and said, fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink. Little water that I may drink. Ito po yung tubig. Una-una niyang hiningi is tubig. Pero ang utos sa kanya ng Panginoon, isumigay ka ng makakain dun sa balong babae. Pero ang unang ginawa po ni Elijah is nangingi muna siya ng tubig. Speaking of tubig, sa Mindoro po, ang tubig po is sanayan. Paanong sanayan? Sanayin mo ang tiyan mo. Hanggang masanay na siya, okay na yun. So, in my first week po sa Mindoro, ininom ko yung tubig. So, medyo nag-alboroto na yung tiyan ko. Kumukulo yung tap water kasi yung kanila. Ibig sabihin, wala mineral. Okay, so yun po yung ginagawa nila, tubig. So, unang week ko, medyo sumakit yung tiyan ko. Pero, salamat sa Panginoon, nasanay yung tiyan ko. So, kaya salamat sa Panginoon, nasanay yung tiyan ko. So, in the past few weeks, medyo okay na. So, dito naman, sa naman ni Elijah, I believe, pinaprepare niya lang yung sarili niya sa utos talaga sa kanya ng Panginoon na humingi ka ng pagkain. Then, sabi po sa verse 11, and as she was going to fetch it, he called to her and said, bring me, I pray thee, a morsel of bread in thy hand. Kasi ano po? Sa verse 11, sinabi na ni Elijah, dun sa balong babae, pwede ba akong makahingi ng tinapay? Okay, so ito ngayon yung sagot ng babae. Sabi po ng babae, and she said, as the Lord thy God liveth, I have not a cake. Wala ko. But a handful, wala daw siyang tinapay, wala siyang cake, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die. Ang sabi po, wala siyang tinapay. Meron siyang harina, saka langis. Hindi, meron siyang harina, saka langis. Pag pinagsama, tinapay, di ba? Tinapay, pineapple. Pag pinagsama, magiging tinapay po yun. Ngayon, ang sabi ng babae, huling harina niya na yun, at huling langis. Pagkaluto nila nun, pagkakain nila, mag-aantay na lang daw po sila mamatay. Ngayon, di ba? Kung last pita mo na yun, di ba sa commercial, kung last pita mo to, ano ang gagawin mo? Di ba? Diba, mini-miniman mo ba yun, di ba? At kung tayo nasa kalagayan ng balong babae, diba, kahit nga tayo pag nasa school, nasa trabaho, kahit kung sa may chichirya, diba, kahit kung last butil na lang, diba, minsan pag may nang hingi, hindi naman ako niyan. Last school na to eh. Ito na nga lang eh. Pinigil na nga naman ba yung iba eh. Bibigay ko sa'yo, di ba? Minsan ganun yung inisip natin eh. So same thing din po dito sa babae, sa balong babae. Na, eto na lang yun eh. Huling halina, huling langis. Tapos nito, antayin lang namin, mamatay kami. Tapos hihingin mo pa. Di ba? So, eto po yung ginawa ni Elijah. And Elijah said unto her, fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. So verse 13, ito yung nag-stand si Elijah. So kung ano yung utos sa kanya ng Panginoon. Nangingi ka ng pagkain. Sabi ni Elijah, huwag kang matakot. Basta, igawa mo ako ng tinapay. Tapos gumawa ka rin para sa iyo at sa iyong anak. Andun pa rin yung utos ng Panginoon sa kanya na gawa mo ko ng tinapay, bigyan mo ko ng tinapay. Tapos nun, gawa ka rin sa iyo. Diba? Ano pa yung pinipicture at puro na ng bread dito? Matatandaan nyo, medyo relate natin, di ba? Yung bread kasi, doon na lang binasi nung balong babae, yung kanyang buhay. Kasi huli na nila yun eh. Mag-aantay na lang silang mamatay. But, if you remember,
Sabi dun sa Matthew chapter 4, verse 4, diba? Man shall not live by bread alone. Diba? Ito yung, pwede natin sabihin na medyo representation nun eh. Diba? So, ayun yung nangyari. And then, sabi po dyan, verse 14, for the said the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. Sabi ng Panginoon kay Elijah, na ang ginawa ni Elijah, sinabi niya doon sa balong babae. Sabi sa akin ng Panginoon, kung ikaw ay magbibigay sa akin ng tinapay, hindi mauubos at hindi masasayang. Yung hindi mauubos yung harina, hindi mauubos yung langis. Hanggang sa matapos ang tagpuyo. Diba? So ngayon, sa atin bilang mananampalataya, may mga ginagamit po tayo, may ginagamit po ang Panginoon na kung saan sa kanila nangungusap, sila yung ginagamit na kapagturo. But the question is, tayo ba isusunod? Doon po ulit magpupul yun eh. We hear the word, kumbaga parang chain reaction yun yung nangyari. Utos ng Panginoon, inutos kay Elijah. Ngayon, kung inutos kay Elijah, inuutos naman niya ni Elijah dun sa barang babae. But the question is, kung barang babae ba, susunod kay Elijah. Na si Elijah, sumusunod lang sa Diyos. The same thing dito po sa Freedom Bible Baptist Church. Ginagamit ka pagturo sa Freedom Bible Baptist Church si Pastor Apple. Siya, kinakausap ng Panginoon kung ano yung mensahe na dapat ibahagi po sa atin dito. Kung ano yung dapat nating, kung ano yung inutos sa kanya ng Panginoon, na sinasabi ng Panginoon sa kanya, iutos din po sa atin. But the question is, tayo bilang hearer ng mga laws at mga utos ng Panginoon, is tayo ba'y sumusunod? Okay? So, as we go back to sa story ni Elijah, ito po yung ginawa ng banong babae. And she went and did according to the saying of Elijah, and she and he and her house did eat many days. Ibig sabihin, pagkatapos lutuin yung huling harina, yung huling langis, nagsama, hindi pineapple nga. Tawa ng tawa eh. Palibasa nga sikat ng pineapple eh. Hindi, kumain sila ng maraming araw. Ibig sabihin, hindi lang isang araw. Diba? Ibig sabihin, kumain sila ng maraming araw. Sa verse 16, sabi po dyan, and the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord. Sabi po dyan, no? According to the word of the Lord, which is sinabi kay Elijah, which is spake by Elijah. Ano po yung pinipicture out naman po niyan? Nung crude of oil, yung barrel of oil, sa kayong harina, na hindi nauubos, blessing. Yung blessing po, diba? Blessing na pinipicture out na kung tayo matututong sumunod sa Panginoon is merong blessing. Ito po yung sinasabi sa Romans 5, verse 19. Sa pagsunod ng isa, marami naging matuwid. Sa pagsunod ni Elijah, naging matuwid ang balong babae at ang kanyang anak. Kasi naniwala na sila sa Panginoon. At saan niya nakabase? Doon sa turo ni Elijah na mismo tinuruan ng Panginoon. Same thing, tayo po na nakaupo rito, nakikinig ng salita ng Panginoon, nangungusap ng Panginoon sa bawat tao na tumatayo rito. Especially kay Pastor Apple na kung saan siya yung pinaka-head of our family natin dito sa FBBC. Diba? But the question is, ikaw bilang miyembro, bilang mananampalataya, bilang nauupo dyan, once na may sinabi or may pinreach ang Pastor Apple, ikaw ba ay handang sumunod? O wala lang, you just hear. Then, ang gagawin mo, alam mo kung ano yung tama, pero kung natulad ka ni Jonah, na bago ka sumunod, experience mo na sumuway. But tatandaan mo sa Romans 5:19, sa pagsuway mo, marami ang mga apektuhan. Maraming magiging makasalanan. Diba? So, it is between being disobedient and being obedient. Tatandaan niyo po, sa pagsuway, merong pagpapalo. Sa pagsunod, merong pagpapala. Isang letra lang yung pinagkaiba nila. O siya pati.
But minsan, yung OA na yun, tayo yun. Masyado tayong OA. Di ba? Nasabihan na tayo ng pastor na ganito, ganyan, dapat gawin. Tayo masyadong OA. Ay, ayoko na dyan mag-church. Bawal pa lang ganito, bawal pa lang ganyan. Masyado kang OA. Pero yun lang yung pinagkaiba nun eh. Pagpapalo, pagpapala. Kung ikaw susunod, may pagpapala. Blessing. Pero kung ikaw susuway, may pagpapalo. And as a conclusion, ito po ay I believe na kwento ko natin sa mga bata, hindi na kayo, or nakwento ko natin sa iba. So, ito is the story ni Alan. Ito yung Alan Hindi rin ni Alan Peter Gaetano. Si Alan po is a mountain climber. So, si Alan is marami na siyang bundok na naakyatan, puntahan. Okay? So ngayon sabi ni Alan, aakyatin ko ang bundok ako. Nang ako lang, mag-isa. Wala akong kasama. Ako lang mag-isa, aakit ang bundok ng ako. So, ang ginawa ni Alan, iba'y robes, bumili siya ng mga gamitan, shoes, bags, and everything na kailangan niyang gamitin para sa pag-akit sa bundok ako. Ang bundok ako po is considered as the highest mountain in the Philippines. Okay? So, lumakad si Alan. Si Alan, makit ng bundok. Galing. Kapit dito, kapit doon. Oo. Mali yung gesture mo. Anong ganoon? Kamay lang ginagamit, pangawa. Oo ka. Sabi ko pa nangarap. So, kakapit dito, tapak dito, tapak dito. So, napagod, nakaramdam ng pagod si Alan. Kahit gano'n kung magaling, siyempre tao ko pa rin, makakaramdam ka ng pagod. Kaso, pakulimlim. Inaabot na siya ng dilim. So sabi ni Alan sa sarili niya, kailangan makahanap ako ng patag para mamipatulugan ako. Para mapagpahinga ako. Para sa pinabukasan niya, mapagpatuloy niya yung pag-akyat sa bundok ako. So pagpatuloy si Alan, nasa hindi niya pa rin makita. Madilim na, gabi na, walang mga bituin, walang buwan. Kasi makulap. Hindi niya kita yung taas. Kung tingin niya sa baba, madilim. Hindi niya nakita yung baba. So dahil sa pagpupursige ni Alan na makakyat sa bundok ako, is nagpatuloy siya. Kaso, sumala ang paa ni Alan. Nakabitaw si Alan sa pagkakahawak niya sa bundok. Nahulog! Hulog. Si Alan. Hindi, mataas po eh. Nakakapit naman. Nakakapit sa lubid. Si Alan. Ngayon, habang nakakapit si Alan, siguro yung lubid is gawa na lang din ng mga ibang mountain climber. Kaso, unfortunately, paghawak niya, nahulog yung mga gamit niyang binili sa paghahanda niya. Nahulog lahat, yung bag, yung gamit niya, so flashlight and everything. So, nahulog. Log. May echo eh. Nasa mundo kasi, kaya may echo. Talaga. Masot na. Tawag kasi lugar eh. So, habang nakakapit si Alan, nagtatawag siya. Tulong! 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 Ano tulong? Bakit tulong? Nakakasakit ang dami. Tulong! Tulungan niyo ako! Kaso, sabi niya, di ba, nung una, bago niya akyat ng bundok ako, kaya niya kumakyat ng bundok ako nung siya lang mag-isa. But, dahil wala siyang kasama, kahit magsisigaw siya, walang tutulong sa kanya. Pero, may naalala si Alan. Naalala niya ang Panginoon. I believe, para tayo rito, kilala natin ang Panginoon, di ba? So ngayon naalala ni Alan ang Panginoon. Kinausap niya ngayon ang Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po ako sa aking kalagayan. Nakasabit po ako. Hindi ko kita ang ilalim. Baka mahulog po ako. Si Alan, nangusap sa Panginoon. Ngayon, ang Panginoon, sumagot kay Alan. Alan. Hindi sa talino yun. Alan. Akala ko ba'y kaya mong mag-isa? Wala po na echo. Just po yun. Sigat po yun. Echo yun. Malakas yun eh. So, akala ko ba'y kaya mong mag-isa? Sabi mo yung aakyatin mo ang bundok ako nang ikaw lang mag-isa.
Ngayon, diyan po papasok yung sabi ni Alan na Panginoon, tawarin niyo po ako. Hindi ko po pala kaya talaga mag-isa. Nakitin. Tundong ako. Tawarin niyo po ako, nakalimutan ko po, nandiyan po pala kayo. Kita ako, kahit saan ako magpunta, kahit saan lugar ako pumunta. Kahit anong ginagawa ko. Same thing, katulad po natin. Diba? Ngayon, si Alan, sabi niya, Panginoon, pinapanalangin po, tulungan niyo po ako na makalis po sa kalagayan ko. Ngayon, ang tanong ng Panginoon, ikaw ba, Alan, naniniwala ka at anong sumunod sa akin? Kung kayo tatanungin, ikaw ay nasa lubid, nakasabit, nakabitin, hindi mo kita ang taas, hindi mo kita ang baba, at tinanong ka ng Panginoon, naniniwala ka ba sa Kanya at susunod ka sa ipugutos niya? I believe lahat tayo sabihin, oo, naniniwala tayo, di ba? Panginoon yun eh. Ngayon, sabi ni Alan, opo, naniniwala po ko sa inyo. Alam ko kung kailan makapagligtas sa akin sa kalagayan ko ito. Ngayon, sabi ng Panginoon sa kanya, o sige, Alan, kung talagang kilala mo ko at susunod ka sa akin, bumitaw ka sa lubid. Wala pa, hindi pa bumibitaw. Inotis pa lang. So kung kayo si Alan, bibitaw pa kayo sa lubid. Hindi nyo naman kita yung ilalim. Wala ka ng ibang gamit. Pero sabi niya ng Panginoon, sabi mo, kilala mo ang Panginoon. At sabi ng Panginoon, bumitaw ka. Ngunit si Alan, pwede siya maging katulad ni Jonah, pwede siya maging katulad ni Elijah. Susuway, susunod. Ngayon, sabi ni Alan, hindi ako bibitaw. Pagod lang ako. Gutom lang ako. Kung ano-anong naririnig kong boses. Kung ano-anong naririnig kong imahinasyon. Base lang yung imahinasyon ko, hindi ako bibitaw. Inabot po ng umaga siya. Nang nakabitin sa lubid. Nang wala ng buhay. Ngayon, habang naglalakad, si Jason at si Marley, nakita nila si Alan. Nakabitin. Hindi. Nagtataka sila, bakit itong si Alan nakabitin? Ganong isang nangkal na lang yung distansya ng paa niya sa lupa. Ano po yung pinipicture ni story? Katulad na nangyari kay Jonah. Kung tayo patuloy na susuway sa sinasabi natin, kilala natin at pinapaniwalaan natin Panginoon, pero sumusuway tayo, it may end up nakapahamakan na maging tulad niya. Pero kung sumunod si Alan, ganong labis na pagpapala na lang yung marinisip niya. Parang tumalon lang siya. Tumalon lang siya. Diba? But, anong pinairan niya? Yung disobedient. Pagiging pasaway. So, this evening, kayo po is mag-decision kayo sa sarili niyo na ano bang gusto niyo gawin? Ang magsuway sa Panginoon, makareceive ng kanyang pagpapalo. But sabi sa Romans 5:19, yung pagpapalong yun, eh hindi lang po kayo ang mga kalasang, pati yung mga tao na nasa paligid nyo. Same thing. Kung gusto niyo naman, eh pag sunod, meron pong pagpapala. Na hindi lang din kayo makakatama, kundi yung mga tao na nasa paligid. So, I believe, as a doer, dapat ganun po yung gawin natin. Sumunod tayo. Dapat po hindi maging sapat na hearer lang tayo. Kung tayo sumunod tayo ayon sa pagtalima sa kagustuhan ng Panginoon. Hindi tayo magpapasaway, opposite dun sa kung ano gagawin ng Panginoon. Okay, so yun lamang po at magandang gabi.